Welcome po sa isa na namang edisyon ng mga luto ni Kuya Mukokon. Sa araw na ito ay tuturuan ko kayo paano magluto ng tinatawag na binabad na kamay. Simple lang ang step nito, no? So, kailangan lang meron ka ng mga recipe na hinahanap natin. Unang-una, kailangan meron kang kamatis. Kailangan yan. Meron kang tinatawag na luya, sibuyas, asin, at meron ka ng mga condiments tulad ng toyo, patis, suka, at iba pa. Siyempre, hindi dapat mawala ang sili kasi hindi nagpapasarap sa binabad na kamay. So, step number 1, ang gagawin lang natin, very simple, no? Magtatatad po tayo ng mga tinatawag na luya. So, ang gagawin po natin yan, mga kapatid, para nagtatatadan tayo ng ano? Para si Boy Logro. So, ayan na po, no? Natantad na po siya. Ayan, ang gagawin niyo po, ilagay niyo na po dyan. Kamatis, ganun din po. Yan po, natantad na rin po yung kamatis. Lagay niyo na rin po. Tapos yung sibuyas po, especially po, ito dapat pa medyo tricky po to. Kasi nakakaiyak po ang sibuyas. So, ang gagawin po natin, mga kapatid, kaya po may dalang sombrero para dito. So, ang gagawin nyo po, dapat po mag-sombrero po kayo hanggang mata. Yan po, ilagay nyo po. Dapat po hindi nyo po nakikita para hindi po pumasok sa mata. Kasi yan po, tatantarin nyo po, Yan. Ayan po, kita nyo po. Tantad na tantad po, ilagay nyo po ulit dito. Tapos ang gagawin nyo po rito, papaikot-paikot nyo siya. No? Papaikot-paikot nyo ng konti, tapos lalagyan nyo ng tubig. Kakunting tubig lang. Alright. Bango na niya. So ang next step po natin, mga kapatid, lalagyan po natin siya ng patis, toyo, saka suka. So napaka-importante po nito kasi ito po yung magbibigay ng lasa sa kakainin natin, no? So yan po, lagay nyo po lahat. Yung patis, lagay po natin. Tapos po, lagyan din po natin ang tinatawag na sili. Put nyo lang po dyan. Tapos po, let it simmer po for 5 minutes. Babalik po tayo pagtapos. Ang susunod na step po, pag nailagay na natin yung mga tinatawag na simmering rice, ang gagawin po natin, ilalagyan po natin ito ng tubig, no, mga kapatid? Yan po. Lalagyan po natin siya ng tubig kasi dito po natin ilalagay yung ating ibababad. So, ayan po, yan po yung binabad. So, ang gagawin po natin, mga kapatid, sisindihan po natin itong kalan. Sisiguraduhin nyo po may gas yung kalan nyo kasi hindi po kayo makapagluto kung wala po may gas. So, ang technique po dito, ganyan po yan, Deteknikan nyo po yan, mga kapatid, Bubuksan nyo yung gas na konti. Tapos, wala! Yan na. Sumindi na. So, ilalagay nyo na po ito. Tapos, hihintayin nyo lang po kumulo. So, magbabalik po tayo pag kumukulo na po. So, ayan guys, kumukulo na siya. Ngayon, ang gagawin po natin, habang nakulo po siya, ilalagay po natin yung kamay natin sa loob. Ibababad po natin siya sa loob ng mga 5 minuto. Hintayin po natin manuot at matanggal yung mga libag-libag sa kamay bago po natin itanggalin. Medyo mainit po siya, kailangan nyo lang po tiisin kasi ang tawag po rito, binabad na kamay. Medyo mahirap po ito kasi ayun po, naglalabasan na po yung mga libag. Ay, mga ugat-ugat, Kung nakikita nyo lang po sana, hindi nyo po makikita dyan, Ayun, So, yun na po. So, ito po yung, kinalabasan ng binabad po natin kamay. So, ito na po yung mga sahog niya. Ayan po, makikita nyo po, namuo po yung libag sa loob. Meron po siyang mga ilang layer po ng balat dyan na sumama. So, magandang-maganda po siya para talaga dun lumabas po yung lasa nung kakainin natin. Maganda po tong ulam pag wala po kayong pambiling ulam. Very mura lang po siya. So, ang puhunan nyo lang po, kailangan maglilibag po kayo ng kamay. Tapos, ang susunod po na step, ilalagay na po natin yung ating pinagluutan. Yung mga sinimmer po natin, yung mga tinatantad po natin kanina, ihalo po natin dito. Ihalo lang po natin siya ng mga 3 oras. Huwag po kayo aalis, ihalo nyo lang po 3 oras. Tuloy-tuloy po dapat. Yun, lumalabas na po yung aroma niya. Pamilibag po. Bango. So, kailangan po natin lagyan ulit siya ng patis
at saka ng tinatawag po na toyo para hindi po magibabaw yung alat ng libag. Ang kailangan po magibabaw na alat is yung sapatis. So yun po yung ilalagay natin, no? Oh! Tapos ihahalo po natin siya ulit. Siyempre, ang final step po, dapat po hindi po mawawala yung UFC. Lalagyan po natin siya ng tinatawag na ketchup para po lumabas yung tinatawag na aroma o yung tinatawag na libag aroma. Kasi yun po yung magpapalabas doon, yung ketchup. So, ganun lang po kadali lutuin yung binabad na kamay. So, ang susunod na step po natin is, dahil luto na po siya, atin po siyang ihahalo, no? Ayan, no? Napakasarap po, mga kaibigan. So, papakita ko lang po sa inyo ano po ang itsura niya, no? So, yan po. No? Napakaganda po niya, no? Tumatalon-talon pa yung sibuyas, oh. Oh, siyempre po, hindi po mawawala. Titikman po natin ang ating niluto para malaman po natin kung saktong-sakto na po ba yung lasa. So, ayan po, no? No? Mag-hotdog na lang kayo.